Wala pa rin pong puknat ang mga namimili ng regalo. 2 araw po bago ang Pasko. Sa Baclaran at Divisoria nga po, parang mga langgam pa rin sa dami ang mga tao. Nakatutok si Tresha Zafra live mula sa Baclaran. Tresha? Pia, gigit-gita na yung mga namimili rito sa Baclaran 2 araw bago magpasko. Pero nananatili lamang yung gitgita na yan doon sa vending area nitong Baclaran sa may tapat ng Redemptorist Church. O ito yung area kung saan maaari lamang pumwesto yung mga vendor. Paglabas dyan, maaari naman ang makahinga-hinga ng mas maluwag yung ating mga pedestrian dahil dyan medyo makakagalaw-galaw sila. Yun nga lang, Pia, Jiggy, yung mga sasakyan na dapat nakakadaan sa labas ng vending area, mabagal na rin nakakausad ngayon dahil nga sa pagkapal ng mga tao dito sa Baclaran at dahil nga sa napakaraming tao na rito ngayon, nananatiling nakaalerto yung ating pulisya, mga tauhan ng MMDA at gayon din yung mga tauhan mula sa barangay na nagbabantay ng seguridad dito sa lugar. At ayon nga sa mga tendera rito, hindi sila nagtaas ng presyo ngayong araw na ito kung ikukumpara dun sa presyo ng kanilang mga paninda noong mga nagdaang araw. At ngayon nga raw dahil malapit ng magpasko, mas malaki pang araw yung mga ibinibigay nilang tawad. Pero depende na raw yan sa diskarte ng mga namimili. Yung mga tendera, wala na raw alisan sa kanilang mga pwesto at pamorningan na raw yan makabenta lang. Pia, Jiggy, aabot sa 1,000 tendera ang umuokupa dito sa Baclaran tuwing normal na araw at dumodoble yan tuwing magpapasko. At samantala, ayon sa MMDA, hindi daw sinusunod ng lahat ng mga nagtitinda yung vending scheme na kanilang ipinapatupad. Pero sa kabila niyan, sinisikap na lang daw nila na mapanatili kahit papaano na maluwag-luwag itong labas ng vending area na pwede pang madaanan ng sasakyan at ng mga pedestrian. Pinagbibigyan na lang din daw nila yung ibang mga vendor dahil magpapasko naman at ang ilan daw sa kanila ay halos talagang handang makipagbasag ulo, makapaghanap buhay lamang. Narito yung panayam natin sa MMDA kanina. Kanina, pinaalis ng tao. May naglabas ng 2 kutsilyo at hinahamon nga yung tao ko ng away doon. So tumawag kami ng reinforcement ng Parañaque Police. At dumating naman at hinahanap nga yung hinahamon ng tao ko. Maski kami, nakikiusap din sa kanila na kung pwede sumunod para hindi na gaano magkasakitan pa. Sa Divisoria naman ay isa ring paboritong puntahan dahil sa mga murang paninda, literal na gumagawa ng ingay ang mga tindero para makabenta pa. Ngayong last minute daw kasi talagang mabili. Ang ilang magulang hindi na isinama ang mga anak sa pamimili. Kaya ang mamang ito sa bahay pa lang daw, sinukat na sa papel ang paa ng kanyang chikiting para mabilhan siya ng pamaskong sapatos. Mabili ang mga laruan. Lalo raw mabili ngayon ang gift wrapper na tig sa 10 piso kada 4 o 3 piraso depende sa klase ng papel. Mabili na rin ngayon ang mga food keeper o lalagyan ng pagkain. Tiyak daw na pakikinabangan ito sa paghahanda ng Noche Buena at sa pagtatabi ng mga matitirang sangkap o putahe. Okupado pa rin ang mga nagtitinda ang bahagi ng Recto Avenue sa Divisoria. Maghapon at halos magdamaga na ang bentahan ngayong Kapaskuhan. Nauna nang sinabi ng Manila Police na nakaalerto at nagbabantay ang kanilang mga tauhan sa Divisoria area kasama ang marami pang force multipliers sa lugar. Pero kailangan pa rin daw mag-ingat ng mga mamimili para hindi manakawan. Samantala, sa mga oras na ito, Pia, Jiggy, lagay naman ang trapiko dito sa Rojas Boulevard sa may Baclaran area. Itong linya natin dito na papuntang Maynila ay moderate yung daloy ng mga sasakyan. Nagkakaroon lamang ng pagbagal dahil dun sa ilang mga bus na nagbababa ng kanilang mga pasahero dito sa may tapat ng Redemptorist Church sa Baclaran. Samantalang yung kabilang linya naman na papuntang Cavite ay maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa mga sandaling ito. Pia, Jiggy. Maraming salamat, Tresha Zafra.